Maliwanag ang huling salita ni Jesus sa Ebanghelyo. Ang may pandinig ay makinig. Kaya sa lahat po ng nakikinig ngayon, atin pong purihin at pasalamatan ang ating pong Jesus Nazareno. Parang meron pa ring hindi nakinig. Atin pong pagnilayan ang Ebanghelyo sa linggong ito. Gumamit si Jesus ng talinhaga. Ang talinhaga ay forma ng literatura noong kapanahunan ni Jesus, kung saan gumagamit ng simbolo upang ipahayag ang katotohanan at realidad ng tao para mas madali itong maunawaan ng mga nakikinig sa Kanya. Gumagamit si Jesus ng talinhaga na kung tutuusin at bibilangin natin sa mga ebanghelyo na ating naririnig sa loob ng isang taon, halos 20 plus more ang ginamit ni Jesus na talinhaga upang magturo ng katotohanan at pananampalataya. Sa linggong ito'y muli siyang gumamit ng talinhaga. The parable of the sower. Yung taong naghahasik at ginamit ang simbolo ng binhi. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Gumamit din si Jesus ng lupa. Ang lupa ay ang ating mga puso, kung saan ang binhi ng pananampalataya at binhi ng pagtitiwala sa Diyos ay itinatanim sa ating puso. Apat ang ginamit ni Jesus na klase ng lupa. Ang lupa na malapit sa daan o tabi ng daan, ang lupang batuhan, ang lupang dawagan, at ang lupang mataba. At sa bawat simbolo nito, ito rin nagpapakita kung anong klaseng lupa ang bawat isa. Ang lupang tabi ng daan ay ang mga taong hindi iniintindi ang binhing itinanim sa kanila. Ang lupang batuhan ay yung mga taong madaling sumuko sa itinatakda ng buhay. At ang tao namang may binhing itinanim sa dawagan ay sa mga taong nawawala ang focus dahil iba ang kanilang iniintindi sa buhay. Subalit ang lupang mataba ay nagkauhay at ito'y nagbunga ng tig-100, tig-60 at tig-30. At ito ang nais kong bigyan ng pansin sa Ebanghelyo ngayon. Bakit 100? Bakit 60 o 60? At bakit 30 o tig-30? Ang numerong ito'y pagpapakita ng super abundant harvest o biyaya ng Diyos sa ibinibigay niya sa mga taong nakikinig ng kaniyang salita. Kung babalikan natin ang lumang tipan, kahit na sa libro ng Genesis, chapter 26, kung saan biniyayaan ng Diyos si Isaac dahil siya'y nakinig sa tagubili ng Diyos at siya'y umani ng 100 times sa kaniyang inaasahan.
a perfection of harvest na ang taong nakikinig sa salita ng Diyos ay umaani ng sagana, siksik, liglig at aapaw dahil tayo'y nakafocus sa tunay na nagbibigay ng binhi ng buhay. Kaya po ito ay hamon sa atin ngayon. Narinig natin ng maliwanag na ang bunga ng Diyos at ang bunga ng kaniyang salita ay pambihira at umaapaw. Hayaan po natin na tumubo ang binhi ng Diyos sa ating puso. Mag-uhay ang pananampalatayang binhi upang tayo rin naman ay magbunga sa mga susunod na panahon. Sa ating paglalakbay, wala tayong ibang inaasahan kung hindi ang mamunga dahil tayo'y nakatanim sa binhi ng Diyos, ang binhi ng kaniyang pag-ibig, ang binhi ng kaniyang awa, at ang binhi ng kaniyang biyaya. Ang may pandinig ay makinig. Haya nating sumibol ang binhi ng Diyos sa ating buhay. Kahit dahan-dahan, kahit unti-unti, ang mahalagay nakaugat tayo sa Diyos na pinanggagalingan ng ating buhay araw-araw. Amen.